Heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na po ang una na si Lodi Carl Camarotti, Lodi Domingo Duaso, Lodi J. Zumo Jr., Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Ramil Portilano, Lodi Yepskay Anor, Lodi Dante Avenue Nido, Lodi Divino Filipi, Lodi Eunice Bernardo, Lodi Jam Ram, Lodi John Buat Ebiez. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-18 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang bahay na ito. Kung saan sinasabi ng ama ni Song Hualin na mabuti ka naman ba? Bahagyang tumungo ng ulo ang ating bida na sumagot ng nakapikit na opo, sir. Umaasa akong mabuti rin kayo. Muling sinabi nito sa kanya na pabalik na ako galing sa pakikipagkita sa iyong ama. Magkaharap sila na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na sa totoo lang, simula nang maputol ang engagement ko kay Song Hualin, naging medyo awkward na ang relasyon namin. Nakapikit pang sinabi nito sa kanya na alam kong naligaw ka ng landas noon. Sa tingin ko rin ay hindi masamang maligaw habang bata pa, dahil lilipas din yon. Dagdag pa nito sa kanya na makakatulong din ito para malampasan mo ang pag-aalinlangan na darating sa hinaharap. Napangiti naman ang ating bida na sinabi niya sa isip na laking pasasalamat ko na ganoon kaganda ang tingin niya sa akin. Bagaman maaaring nagmula ito sa pagkakaibigan nila ng aking ama, talagang kinaiinggitan ko ang kanilang relasyon. Dahil isa itong bagay na hindi ko naranasan sa nakaraang buhay ko. Muling sinabi nito sa kanya habang makikita ang pawis sa pisngi na kung nag-aalala ka sa sinabi ni Lin tungkol sa pagputol ng engagement, huwag na. Ganoon lang talaga kaisip bata ang mga babae. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na alam mo rin namang hindi ganoon ang kaso, di ba? Nagulat ito sa kanyang narinig buhat sa ating bida na napasabi na ikaw. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na sa tingin ko ay tama si Lin. Kahit papaano, ang pagpapakasal ay dapat ipaubaya sa mga taong direktang sangkot. Tahimik lang na nakatingin ito sa ating bida. Habang siya naman ay may mga tingin ng malungkot. Habang naglalakad ito papalayo sinabi niyang nakapikit na gayunpaman, hindi ako susuko sa iyo. Na nakatingin lang sa kanya ang ating bida. Lumabas ito sa pintuan habang makikita si Guangzhou dito na nakapikit na bahagyang nakatungo. At pagkatapos makikita ito na napatingin sa gilid habang napalaki ng mata. Makikita naman, ang ating bida na bahagyang napatungo ng ulo na malalim na huminga. Pumasok si Guangzhou at sinabi na dapat ay sinabi mo na magpapakabait ka na mula ngayon. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan kay Tigas? Umupo ang ating bida at sinabi niya na gusto mo ba talagang magkasundo kami ni Lady Song? Tumugon sa kanya si Guangzhou na hindi ba't dapat lang? Tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi na bakit. Nakapikit na sinagot siya ni Guangzhou na anong ibig mong sabihin na bakit? Ilang beses ko na ba itong sinabi sa iyo noon? Dahil maganda siya. At hindi lang yun, mabuti ang pamilya niya, matalino siya, may talento at may mabuting pagkatao. Ano pa bang mahihiling mo? Napahinga siya ng malalim na nakapikit pang sinabi na sa nakikita ko, siguradong nailigtas mo ang Jiangho sa nakaraang buhay mo. Nakapikit na sinabi naman sa isip ng ating bida na ngayong naiisip ko, siguradong nailigtas ko nga ang Jiangho sa nakaraang buhay ko. At sinabi niya na pero kulang ang pinakamahalagang bagay. Walang pag-ibig. Napatingin si Guangzhou na may pagtataka sa ating bida ng tahimik. Napasabi naman siya dito na ano ang ibig sabihin ng ekspresyong yan. Nakapikit pa niyang sinabi na hindi namin mahal ang isa't isa, di ba? Natulala na lang si Guangzhou na nakatingin sa kanya ng tahimik. At muling sinabi sa kanya ng ating bida na mali ba ako? Hindi sumagot siya na hindi. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na kung ganoon bakit ganyan ka makatingin sa akin. Napalaki ng mata si Guangzhou na napasabi na sa tingin ko ay talagang lumaki ka na, batang Panginoon. Mukha ka na talagang matanda. Napapikit na lang ng mata ang ating bida na bahagyang ngumiti. At pagkatapos, sinabi niya na bueno, bakit ka narito? Tumugon sa kanya si Guangzhou na ipinatawag ka ng patriarka. At ilang sandali pa makikita ang pintuan ng bahay. Sinabi ng ating bida na ipinatawag niyo po ako, ama. Tumingin ang mag-asawa sa kanya at sinabi na oo. Mayroon akong sasabihin sa'yo. Narito ang patriarkang Song kanina lang. Nakapikit na sinabi naman ng ating bida na nakapagpalitan na rin po ako ng pagbati sa kanya.
Sinabi niya na imposibleng ikansela ang kasunduan sa kasal. Nakatingin ang kanyang ina habang sinasabi ng kanyang ama na ang taong yun talaga. Nakatayo siyang sinabi pa sa kanyang magulang na ano po ang gusto ninyong sabihin sa akin, ama. Sumagot ito na nung bumisita siya, may kinuwento siya sa akin. Dagdag pa ng kanyang ama na sinabi niya na ang Shandong Chamber of Commerce, ang pinakamalaking komersyo sa Shandong, ay gustong pag-isahin ng iba't ibang pamilya sa Shandong para bumuo ng Shandong Union. May gulat sa kanyang mukha na napasabi na Shandong Union. Napahawak sa baba ang kanyang ama at nakapikit na sinabi sa kanya na oo. Sinabi niya na hindi lang sa Shandong, kundi pati sa ibang lugar ay nagpaplano na ring magkaisa. Ginagawa nila ang hakbang na ito bago pa man magtalaga ng bagong alliance leader. Mas napalaki ang kanyang mata sa narinig. At napasabi sa isip na mahigpit kong ipinagbawal ang pagtitipo ng mga pangkat ng MERM noon. Dagdag pa niya bilang ang alliance leader na dahil gusto kong pigilan ang kaguluhan na mangyayari kapag nagsama-sama ang mga may kapangyarihan. Pero isiping magsisimulang magbago ang MERM sa sandaling nalaman ang pagkamatay ko. Mas mabilis ito kaysa sa inaasahan ko. Seryosong napasabi ang kanyang ama na sinabi ng Shandong Chamber of Commerce na gusto nilang suportahan si Patriarch Song, at iniisip niya ang maging pinuno ng Shandong Union. Tinanong niya ang kanyang ama na susuportahan niyo po ba si Patriarka Song? Ama, sumagot ang kanyang ama na oo. Balak kong suportahan ang anumang desisyon na gagawin niya. Natahimik lang na napatingin ang ating bida sa kanya. At seryosong napasabi sa kanyang isip na kailangan kong siyasating mabuti kung bakit ginawa ng Shandong Chamber of Commerce ang panukalang ito, dahil ang mga mangangalakal ay kumikilos lang kapag may kita. Dagdag pa niya na seryoso ang tingin na lalo na kapag nakikipagtulungan sila sa mga pangkat ng MERM. At pagkatapos, napangiti ang ating bida na nakapikit na sinabi na salamat po sa pagpapalam sa akin. Tumugon naman ang ating bida sa kanya na salamat, kamo. Bagay naman talaga na dapat mong malaman. At sinabi ng ating bida na aalis na po ako. Tumugon ang kanyang ama na sige. Habang naglalakad napasabi siya sa isip na nararamdaman ko na ang relasyon ko sa aking mga magulang ay palalim ng palalim. At naalala niya ito na sinabi pa niya sa isip na nung una. Akala ko kailangan kong sadyang tanggapin sila bilang mga magulang ko, pero ngayon, ang nararamdaman ko na ang natural na nangunguna sa aking isipan. At tumingin siya sa langit.na sinabi pa niya sa isip na ang pakiramdam na sila talaga ang aking mga magulang. Ngumiti siya na sinabi pa na kahit gawin ko sa kanila ang pagpapakita ng pagmamahal na hindi ko nagawa sa yumaong ina ko, malamang ay maiintindihan niya. At pagkatapos, lumipat na makikita ang kanilang sekta. Napalaki ng mata ang ating bida na nakatingin sa unahan. Nakita niya pala si Song Hualin sa kanyang harapan. At sinabi nito sa kanya na mukhang nagulat ka. Tumugon siya na well, hindi ko alam na bibisitahin mo ako. Pumikit na tumugon siya na sa totoo lang, hindi ako pupunta rito kung hindi ko kailangan humingi ng pabor sa iyo. Nagtatakang sumagot sa kanya ang ating bida na isang pabor. Seryosong nakatingin sa kanya si Song Hualin na sinabi na oo. Pakiusap, kumbinsihin mo si Patriarka B na gawing tanggihan ng aking ama ang alok ng Shandong Chamber of Commerce. Tahimik lang na napatingin ang ating bida sa kanya. At pumikit na sinabi niya na magbabago ba ang isip niya kung pipigilan siya ng aking ama? Sumagot sa kanya si Song Hualin na sa totoo lang, hindi ko alam. Pero ang sasabihin ni Patriarka B ay siguradong magkakaroon ng malaking epekto sa desisyon ng aking ama. Napahinga ng malalim ang gating bida at nakapikit na sinabi niya na naiintindihan ko ang sinasabi mo. Tumingin siya kay Song Hualin. At sinabi na kung ganoon, bakit mo sinusubukang pigilan ang mangyayaring yon? Sumagot sa kanya si Song Hualin na dahil sa tingin ko ang pamumuno sa Shandong Union ay isang bagay na hindi nababagay sa kanya. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na sigurado ka bang hindi mo siya minamaliit? Muling sinabi sa kanya ni Song Hualin na sa tingin ko ay 100 beses na mas mabuti yan kaysa sa mga problemang lilitaw mula sa labis na pagtitiwala sa kanya. Napapikit na sinabi ng ating bida sa isip na hindi masama. Kailangan mo talagang kumilos ng maingat sa gitna ng lahat ng pagbabago. Lalo na, kung sosobra ang bilib mo sa sarili mo, malaki ang posibilidad na matangay ka. At tumingin siya kay Song Hualin na sinabi na hindi ba't pinanatiling matatag ng dating alliance leader ang MERM. Sa tingin ko hindi masamang bagay ang maging pinuno ng union sa panahon ng kapayapaan na tulad nito.
Ang kapangyarihan din ng pamilyang Song ay maaaring lumaki ng husto. Sumagot sa kanya si Song Hualin habang nakapikit na yan mismo ang ipinag-aalala ko. Napasabi naman ng ating bida na anong ibig mong sabihin. Sinagot siya ni Song Hualin ng seryoso at sinabi na ang dating alliance leader ay matagal na pinatakbo ang Miriam Alliance gamit ang kanyang dakilang lakas sa martial arts. Totoo na pinrotektahan niya ang kapayapaan ng Jianghu, pero sa kabilang banda, mayroon ding mga bagay na lumaki sa dilim. Napatanong ang ating bida na mga bagay na lumaki sa dilim. Gaya ng ano, sinagot siya ni Song Hualin na pinigil na pagnanasa. Makikita ang tigre at lion na nag-aaway na sinabi pa ni Song Hualin na ang mga tao sa Miriam ay may instinct na talunin ang kanilang mga kalaban at umangat. Sila ay likas na marahas at barbaro. Dagdag pa niya na tayo ay mga lobo at tigre, hindi mga kuneho o usa, di ba? Natahimik lang na nakatingin sa kanya ang ating bida. Dagdag pa niya habang makikita ang alliance leader sa kabila ng rehas ang mga wolf na gayunpaman, dahil sa lakas ng dating pinuno, ang lahat ay namuhay nang itinatago ang kanilang tunay na pagkatao, dahil aalisin sila kung maglalakas loob silang ilantad ito. Sinabi pa niya habang ang wolf ay nakatali ng kadena na hindi ba't matagal na silang naghihintay. Para sa kamatayan ng alliance leader, na makikita na naputol ang kadena na nakatali sa mga wolf. Sumisimbolo sa mga taong takot na ilantad ang tunay nilang pagkatao noong nabubuhay pa ang ating bida bilang alliance leader. Napalaki naman siya ng mata sa pagkabigla sa kanyang narinig kay Song Hualin na may hindi makapaniwalang mukha. At napasabi siya sa isip bilang ang alliance leader na gusto lang ba nila akong mamatay? At dito na po nagtatapos ang 18 kabanata. ika-19 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang kanyang bahay na nakatayo sa isang tahimik na lugar, habang sa itaas ay masisilayan ang maaliwalas na langit. Mula sa loob, makikita ang ating bida na tahimik na nagbibihis ng kanyang damit. Seryoso ang kanyang tingin na sinabi sa isip na dahil ba ito sa sinabi ni Song Hualin? Nanaginip ako pagkalipas ng mahabang panahon. Sa aking panaginip, bumalik ako sa nakaraan at muling nakadalaw sa isang pagpupulong ng Miriam Alliance. Sa loob ng bulwagang puno ng katahimikan at tensyon, makikita ang aking mukha na may seryosong mga tingin, ang mga matay matalim at puno ng karanasan. At ang lahat ng mga ito ay nakatingin sa kanya ng mariin, ang mga matay puno ng pagdududa, paghatol, at lihim na pagkapuot. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, sinabi ng ating bida sa kanyang isip, ang mga taong yon. Gusto lang ba talaga nila akong mamatay? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas mabigat pa kaysa sa anumang salitang binibigkas, habang unti-unting bumabalik ang sakit at pagkadismaya na minsan na niyang naranasan. May matalim siyang tingin, ang mga matay kumikislap sa pagitan ng galit at pag-unawa, habang muling bumigat ang kanyang pag-iisip. Tahimik niyang sinabi sa sarili, kung ganoon, pinaslang ba talaga ako? Ang tanong ay tila kidlat na pumutok sa kanyang isipan, muling binubuksan ang sugat ng nakaraan at nag-iiwan ng malamig na pangamba sa kanyang dibdib. At pagkatapos, makikita ang isang maliit na pavilion sa gitna ng lawa, tahimik na nakatayo habang banayad na gumagalaw ang tubig sa paligid nito. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang bigat, at sa loob ng pavilion ay may tinig na biglang nagsalita, na hindi mo sinabi kay Patriarch B. Nakapikit na tumugon ng ating bida, na marahang sinabi na oo. Nagulat naman si Song Hualin sa kanyang narinig, kaya agad siyang napatingin sa kanya, ang mga matay ng lalaki at puno ng pagtataka. Malungkot niyang sinabi habang napababa ng tingin na sige. Wala na tayong magagawa, pasensya na sa paghingi ng pabor sa iyo nang wala lang. Napalaki naman ng mata si Song Hualin nang sabihin sa kanya ng ating bida na sa tingin ko lang ay mali ang paraan mo. Napatingin siya sa ating bida at napasabi ng ano. Seryosong sinabi niya na kung susubukan ng tapat ng aking ama na pigilan si Patriarch Song gaya ng sinabi mo, maaaring magtagumpay nga siya. Dagdag pa niya na gayunpaman, hindi ba't magkakaroon siya ng mga natitirang duda tungkol dito? Nagtatakang napatingin naman si Song Hualin sa kanya. Sinabi pa ng ating bida na hindi lang yun, maaari rin itong magdulot ng lamat sa pagkakaibigan ng ating mga ama. Napangiti siya habang tumingin na sinabi na at hindi yun ang gusto mo, di ba? Sumagot si Song Hualin na syempre hindi. Hindi ko rin gustong masira ang relasyon nila dahil dito.
Muling sinabi niya na kaya naman kailangan nating makahanap ng konkretong dahilan para tanggihan niya ang posisyong ito. Napatingin sa kanya si Song Hualin na gaya ng sabi mo, maganda sana kung makakahanap tayo. Pero paano natin ito mahahanap? Tumingin siya at sinabi na sinubukan mo na bang maghanap? Tumugon si Song Hualin na ano? Seryosong sinabi pa niya na tinatanong kita kung sinubukan mo na bang maghanap. Hindi ang tungkol sa pinigil na pagnanasa na binanggit mo, kundi isang partikular na dahilan na magpapahindi sa kanya sa posisyon. Tahimik lang na napatingin sa kanya si Song Hualin. At ay binaling ang tingin sa ibaba na tumugon na wala pa. Nakangiting napatungo naman ang ulo ang ating bida. At pagkatapos, sinabi niya na narinig ko ang isang bagay na mukhang dapat tingnan, mula sa aming general manager na si Zhong. Ang Shandong Chamber of Commerce, na kumampi sa pamilyang Song, ay sinubukang magsagawa ng isang malaking negosyo ilang buwan na ang nakalipas. Pero sa isang punto, tuluyang nawala ang balita tungkol dito. Tumingin sa kanya si Song Hualin at tinanong na isang negosyo. Anong negosyo? Sumagot ang gating bida na napataas ng dalawang balikat na nakapikit na sinabi na hindi ko rin alam. At sinabi pa na niya na pero sa tingin ko, maaaring may kinalaman ito rito. Maaaring kailangan nating alamin kung bakit itinigil ang negosyo. Sinabi naman ni Song Hualin na magbibigay na ng sagot ang aking ama sa lalong madaling panahon, kaya wala na tayong sapat na oras para mag-imbestiga. Napalaki naman ng mata si Song Hualin nang mapakinggan niya ang sinabi ng ating bida na kung magbabayad tayo sa isang impormante para bumili ng impormasyon tungkol dito. Malalaman natin ito sa loob ng isang araw. Napatingin sa kanya ito at sinabi na isang impormante. Tumugon siya na oo. Kailangan lang nito ng kaunting pera. Tumingin siya kay Hualin at sinabi na nasa sa iyo ang desisyon. Napatingin si Hualin sa ibaba habang may malungkot na mukha. At pagkatapos, lumipas ang oras na makikita ang langit. At makikita silang naglalakad na magkasama. Habang may nababahalang mukha si Hualin, sinabi naman ng ating bida sa isip na sino ang mag-aakala na babalik siya dala ang malaking halaga na 2,000 tael sa loob lang ng 4 na oras. Sa pagkakita kung gaano siya kanerbiyos, hula ko ay hindi pa siya nakakagamit ng impormante kailanman. Dagdag pa ng ating bida sa isip na mabuti na lang. Narinig ko rin ang tungkol sa impormante mula kay Gal Seriang. Sa tingin ko ay natural lang nakabahan si Song Hualin. At pagkatapos, nakarating na sa Ayla sa Heavenly Net Union Cubo Branch. Napalingon ang ating bida nang sabihin ni Hualin na kinakabahan ako, dahil ito ang unang pagkakataon ko. Napapikit naman ang ating bida habang nakangiti. At sinabi niya na tumingin kay Hualin na kahit na ganoon, huwag mong ipahalata, dahil tataas ang presyo. Napalaki naman ng mata si Hualin sa kanyang narinig. At sinabi niya na sige. Pumikit ang ating bida habang nakangiti. At pagkatapos ay pumasok na sila. Hinawi niya ang kurtina na nakaharang papasok. Tumingin siya sa unahan ng tahimik. Napalingon naman ito na sinabi sa kanila na anong kailangan mo rito. Sumagot ang ating bida na siyempre, pumunta ako rito para bumili ng impormasyon. Tumingin siya sa kanila ng mariin, sinusuri ang bawat kilos at ekspresyon. Nakita niya ang mukha ni Hualin na kalmado ang mga tingin, tila tanggap na ang anumang mangyari. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang paningin sa ating bida, na tuwid at hindi umiilag ang tingin sa kanya, malinaw ang determinasyon at mga salitang hindi na kailangang bigkasan. At pagkatapos sinabi nito sa kanya na anong impormasyon ang gusto mo. Sinabi sa kanya ng ating bida na gusto kong malaman ang tungkol sa Shandong Chamber of Commerce. Sumagot ito sa kanya na yan ay 1,500 taels. Dati ay 200 taels lang ito, pero tumaas ang presyo kamakailan. Nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi niya sa isip na ibig sabihin nito ay may nangyaring nagpataas sa halaga ng impormasyon. At tumingin siya kay Hualin. At ilang sandali pa ay inilapag niya ang supot ng pera at sinabi na bibilhin ko ito. Agad namang kinuha nito ang supot ng pera at itinago niya ito sa loob ng damit habang nakapikit. Inayos niya ang damit habang sinabi sa kanila na ilang buwan na ang nakalilipas. Ang Shandong Chamber of Commerce ay nakipagtulungan sa Young Syndicate at pumasok sa Hebei. May napasalubong sila ng kilay na napasabi ang ating bida sa isip na Young Syndicate. At naiisip niya ang mag-ama na sinabi pa niya sa isip na yun ay ilang buwan na ang nakalilipas, bago pa yun noong hinarap ko sila. Ito ay noong panahon na si Yang Jizi pa ang pinuno. Sinabi pa nito na gaya ng alam mo,
Kasing hirap para sa isang grupo ng mga ngalakal ang pumasok sa ibang rehiyon gaya ng hirap para sa isang pangkat ng Miriam. Ito ay dahil hindi hahayaan ng kasalukuyang Chamber of Commerce na mangyari yun ng ganoon lang. Sinabi naman ng ating bida na gayunpaman, itinuloy nila ito, sa paniniwalang malakas ang Young Syndicate. Sumagot ito sa kanya na tama yan. Dagdag pa nito habang makikita ang dalawang pangkat na naglalaban. Nasa prosesong yun, nagkaroon sila ng hidwaan sa pamilya Shi, na sumusuporta sa Hebei Chamber of Commerce. Sumiklab ang isang rehiyonal na labanan, at maaari itong lumala sa isang malaking gyera. Makikita ang mukha ni Hualin na sinabi pa ng lalaki sa kanila na gayunpaman, sa pagkamatay ng pinuno ng Young Syndicate sa pagkakataong ito, nalugi ang Shandong Chamber of Commerce. Dagdag pang sinabi nito sa kanila na ito ay dahil si Xing Yu, na naging bagong pinuno, ay pinutol na ang relasyon sa Shandong Chamber of Commerce. Naagad na sinabi ng ating bida sa kanya na kaya, ano ang ginagawa ng Hebei Chamber of Commerce at ng pamilya Shi? Makikita ito na sinabi pa ng lalaki sa kanila na sinasabing naghahanda sila para maghayganti sa Shandong Chamber of Commerce, syempre. May mga usap-usapan pa na sinasamantala ng Hebei Chamber of Commerce ang pagkakataong ito para magpalawak sa Shandong. Ibinuka nito ang kanyang kamay na sinabi pa sa kanila na ngayon, ito na ang lahat ng impormasyong mayroon ako kaugnay sa Shandong Chamber of Commerce. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na salamat. At ilang sandali pa makikita na silang lumabas ng silid. Napasabi naman ng ating bida sa kanyang isip na kung ang impormasyon ay hindi nakatulong sa amin, masasabing napakamahal ng 1,500 taels, pero ang narinig namin ay nagkakahalaga ng higit pa sa 1,500 taels. Napalingon siya nang sabihin ni Hualin sa kanya na kaya ang Shandong Union ay isang panlilinlang lamang. Dagdag pa niya na sinusubukan nilang gamitin tayo para matakasin ang panggigipit mula sa Hebei Chamber of Commerce at sa pamilya Shi. Napapikit ang gating bida at sinabi na tama ka. Napababa ng ulo si Hualin na sinabi niya na nakakatakot. Sumagot ang ating bida na oo, nakakatakot nga talaga. Tumingin ng tahimik sa kanya si Hualin. At pagkatapos tumalikod na ito habang sinasabi na kailangan ko nang pumunta at sabihin agad sa aking ama. Na pinagmamasdan naman siya ng ating bida habang naglalakad ito papalayo sa kanya. Tumigil si Hualin at lumingon sa kanya, sa kamarahang nagsabi, salamat. Nakatingin din sa kanya ang ating bida at mahina akong tumugon, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Impormasyon ito na binili mo gamit ang sarili mong pera. Napalaki ang mga mata ni Hualin, bahagyang namula ang kanyang mukha dahil sa hiya at gulat, bago siya muling tumalikod at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ilang sandali pa, ang ating bida naman ay lumakad na rin palayo, sa kabilang direksyon, habang unti-unting nilalamon ng katahimikan ang pagitan nilang dalawa. At dito na po nagtatapos ang 19 na kabanata.